Okay, so let's try to solve this problem. A Fing truss is loaded as shown below. Determine the force in each member of the truss, assuming them to be pin-connected. So this is our truss. So ang pinapagawa sa atin dito, pinapadetermine yung force in each member. Okay, so kung ang pinapahanapan sa atin ng force ay lahat ng members, no, para sa truss, ang magandang gamitin na method natin dito ay method of joints. Okay? So, again, ang pinapahanap ay force sa lahat ng members. So, ibig sabihin, kung ilan yung mga members ng trust natin, yun din yung kailangan mong ibigay na force. So, kung ang trust natin, ang members niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, kung 11 members to, kailangan ang ibigay natin na force din ay 11. Okay? So, simulan natin tong i-solve using yung method of joints. So, ito yung steps natin para sa method of joints. Ang first step natin, we have to choose a joint. So, ano ba yung joint na pipiliin natin? Ang joint na pipiliin natin is yung joint na dalawa lang ang members. Okay, so aling mga joints ba ang dalawa lang ang members? So, dalawa lang ang magiging option mo. Either itong si joint A, okay, or si joint G. Pero as you can see, kahit sino sa kanila yung piliin mo, pareho silang merong external support. So dito kay joint A, ang external support niya class ay roller. Dito naman kay joint G, ang kanyang external support ay hinge. So kahit sino piliin mo sa kanila, since sila ay parehong naka-attach sa external support, kailangan mo munang isolve yung reactions dun sa external support nila. Okay, yun yung pre-step kumbaga, no, dito sa method of joints natin. Okay, so paano mo isosolve yung reaction doon sa external supports natin? Kailangan mong i-drawing yung free body diagram ng entire structure. So drawing the FBD of the entire structure, ang lalagyan mo lang ng reaction is yung mga external na supports, no? So dito kay A, ang support dito ay roller, so ang reaction lang dito ay normal force at A. Okay, eto namang kay G, ang reactions dito ay isang horizontal at isang vertical. Ito ay GH at ito naman ay GV. Pero mapapansin mo na itong horizontal reaction at G, wala siyang iba pang makakasama na horizontal na force mapa applied load man or horizontal na reaction. So itong GH na to, kapag nagsummation ka ng forces horizontal, magzi-zero lang din siya. Okay, so ang reaction lang dito kay G ay yung GV. Okay, now, ang nabuong force system dito ay parallel force system. So, para makuha mo yung kailangan mo na reaction, no, gamitan mo lang ito ng equilibrium equation para sa parallel force system. But in this case, mapapansin mo na itong thrust na to, this is actually symmetrical. No? So, kung ano yung itsura ng thrust dito sa kaliwa, yun lang din naman yung thrust natin dito sa kanan. Tama, in the same way, yung applied forces niya rin symmetrical. Mapapansin mo kung ano yung mga in-apply na force dito sa kaliwa, yun lang din naman yung mga in-apply na force dito sa kanan. So kapag ganyan yung scenario, na symmetrical yung thrust at symmetrical din yung applied loads niya, na ibig sabihin kapag tinotal mo yung applied loads natin, no? So, yung total applied loads na yun, paghahatian lang siya nung dalawang vertical reaction natin equally. So, kung ang total applied load natin ay 1,000 plus 1,000 plus 1,000 plus 2,000 plus 2,000, that is 7,000, paghahatian lang yan equally ni NA at saka ni GV. So, ibig sabihin, 7,000 divided by 2, si NA, siya ay 3,500. No? In the same way, si GV din, 3,500. No, kung duda ka dyan, actually yun nga, pwede mo naman tong i-confirm using equilibrium equations. No? So, masosolve mo rin na ang value ni NA at GV, 3,500 Newton lang. No? Okay, ngayon na okay na tayo dito sa pre-step, no? Dahil nga yung pinili nating joint ay may external na support. Okay? Ang next mo nang gagawin, i-drawing mo yung FBD nung joint na pinili mo. Let's say ang pinili natin ay joint A, no? Sige, so i-drawing natin ngayon yung FBD ni joint A. So, para sa FBD of joint A, okay, drawing lang natin si joint A. And then, drawing mo yung mga members na naka-attach sa kanya. So, itong member na to na naka-attach sa kanya, ito ay member AB. And then, this one, ito naman ay member AC. Okay, don't forget na dito kay joint A, meron siyang external na reaction. So, yung external reaction dito ay yung NA na 3,500.
500 Newton. Okay. Now, i-assign natin yung direction ni AB at saka ni AC. So, sa pag-a-assign ng direction nila, dapat maging equilibrium ito. Ibig sabihin, dapat lahat ng forces horizontally at vertically ay balanse. Okay, ngayon, si NA, ito yung force natin na merong direction, no? So, ito ay pataas. Ngayon, sino ba sa dalawang unknown natin yung lalaban dito sa pataas na to? So, yung unknown natin na may vertical component ay si AB. So, siya lang yung lalaban kay NA. So, kung si NA ay pataas, so paano siya lalabanan ni AB? So, dapat si AB ay pababa. Okay, ngayon, inassign natin na si AB ay pababa at the same time pakaliwa. So, ngayon, horizontally, sino yung lalaban dun sa pakaliwa ni AB? So, ang lalaban lang sa kanya is yung horizontal na si AC. So, si AC dapat siya ay pakanan. Okay. Now, kompletuhin natin yung free body diagram natin. Si AB ay naka-incline. So, mula dito sa truss natin, no, yung member AB natin, naka-incline siya from the horizontal ng 30 degrees. So, ibig sabihin, itong AB natin na to, from the horizontal, 30 degrees din siya. Okay. So, here, sa free body diagram na ito, ang nabuong force system ay concurrent force system. So, applyan mo ito ngayon ng equilibrium ng concurrent force system. So, ang next na nagagawin mo dito ha, tapos mo nang i-drawing yung FBD ng joint. So, ang gagawin mo na ngayon, isolve mo yung unknown forces. Again, to do that, gamitan mo lang ng equilibrium ng concurrent force system. Tatlo yung possible solutions. Pwedeng conventional, rotation of axis, at saka force triangle. Pero actually, yung rotation of axis magiging useless na dito. No? So, either conventional or force triangle yung pwede mong gamitin. So, in this case, siguro mag-conventional na lang tayo. So, kapag nag-conventional tayo, since si AC nasa horizontal axis siya, no, iwasan mo siya. No? So, saan ka pwedeng mag-summation ng forces na hindi masama si AC? So, sa vertical, tama. So, iwasan mo siya para masolve mo ng diretso sa AB. So, mag-summation ka ng forces vertical equal to 0. Lahat ng pataas ay positive. So, si NA ay pataas. So, siya ay positive. Si AB naman, ang kanyang vertical component ay AB sine 30 degrees. Tapos si AB, siya ay pababa. So, siya ay negative. Okay, silang dalawa lang ang magsasama. So, equal to 0. So, si NA may value na yan na 3,500. Okay? So, pwede nating itong ipindot sa calculator to solve for AB. Okay, pindot natin sa calculator. Okay. So, si NA, yan ay 3,500. Okay, minus AB, i-assign natin siya as alpha x, and then sine 30. Okay, equal to 0. Shift solve natin. Okay, ang value ni AB ay 7,000. Okay, so ang value ni AB ay 7,000. Okay, ang unit natin dito ay Newton. Okay, now, ang next step, i-indicate mo kung tension ba siya or compression. So, si AB, dun sa pagkaka-assign natin sa kanya, okay, inassign natin siya na siya ay pushing towards the joint. Okay, tapos, since positive yung lumabas dun sa solution natin for AB, so, ibig sabihin, tama yung inassign natin sa kanya. So, ang inassign natin sa kanya, push towards the joint, so, siya ay compression. Okay, so, yung AB natin ay compression. So, box mo na to. Okay, now, solve mo rin yung AC by summing of forces horizontal. So, summation ng forces horizontal equal to 0, lahat ng pakanan ay positive. Okay, so si AC, siya ay pakanan. So, siya ay positive. Si AB naman, ang horizontal component niya ay AB cosine 30 degrees. Tapos, siya ay pakaliwa. So, siya ay negative. So, silang dalawa lang yung magsasama. So, equal to 0. Now, si AB, nakuha mo na yan, ang value niya ay 7,000. So, you can now solve for AC. Pindot natin sa calculator. So, si AC, siya yung unknown. So, assign natin siya as alpha x minus 7,000 yung AB natin. And then, cosine 30. Okay, alpha equal to 0. Okay, shift solve natin. Okay, ang value ni AC ay 6,062.17783. Okay, sulat natin, 6,062.17783 na lang, no? 83. Okay, Newton. Okay,
So, ang lumabas kay AC ay positive. So, ibig sabihin, tama rin yung inassign natin sa kanya. So, si AC, inassign natin siya na pa-pull away from the joint. So, ang action niya ay tension. Okay, so ilagay mo yung action niya, siya ay tension. So, box mo na. Okay, next step natin, lagyan mo ng double slash mark yung mga members na na-solve na natin. No? So, na-solve na natin si AB, double slash mark. Na-solve na rin natin si AC, double slash mark. Okay. Now, ang next step na natin, ulitin mo lang yung steps 1 to 3. So, pili ka ulit ng joint. So, again, ano yung pipiliin mong joint? Piliin mo yung joint na dalawa lang ang magiging unknown. Okay, actually, pwede mo namang piliin si G, no? Pero mas better or mas okay if mag-proceed na lang tayo dito sa left side. Okay? So, in this case, kung iisipin mo dito kay joint B, na actually pwede kang mag-proceed dito. Bakit? Kasi tatlo ang members niya, pero, di ba itong isang member niya, na-solve na yung force dyan. So, ang magiging unknown na lang dyan ay dalawa. No? So, pwede kang mag-proceed dyan. So, i-drawing mo yung FBD ni joint B. Okay, para sa FBD ni joint B, okay, drawing mo si joint B. Tapos yung mga members na naka-attach sa kanya, itong member na to ay member AB. Then, ito namang member na to, ito ay member BE. And then, ito namang member na to, ito ay member BC. And then, don't forget na dito kay joint B, meron tayong applied load. Okay? Madalas nakakalimutan yan ng estudyante, no? So, wag mong kakalimutan yung mga applied load natin. So, ito ay 1,000 Newton, vertically downward. Okay. Ngayon, si AB, na-solve na natin ito, no? So, from the FBD ni joint A, siya ay compression. So, dapat pagdating dito sa FBD ni joint B, dapat siya ay compression pa din. Okay, at ang value niya ay 7,000. So, dapat 7,000 din ang value niya dito. Okay. Now, ang dalawang unknowns natin dito will be yung BE tsaka yung BC. Okay, so i-assign natin yung mga direction nila. Okay. Ngayon, since si BE at BC, pareho silang may horizontal at vertical component, so actually, hindi natin masabi pa no, kung alin sa kanila yung pakanan pakaliwa or pataas pababa. So, in that case, no, na hindi ka sigurado, pwede mo naman i-assume. Okay, so let's say i-assume na lang siguro natin sila pareho as compression. Okay, pero pwede mo naman siyang i-assume, no, depende nga sa trip mo, no, kung anong action. Okay, now, to complete this free body diagram, lagay natin yung angles, no, nung mga naka-incline na forces. So, maglagay lang tayo dito ng horizontal na axis. Okay, so itong si AB, no? So, si AB, 30 degrees siya from the horizontal, no? So, ibig sabihin, ito din, from the horizontal, si AB, 30 degrees siya. So, ito lang din yun, ha? No? So, kung maglalagay ako dito ng horizontal axis, since 30 to, 30 lang din to. Tama? Okay. Now, si BE, so, ka-inclination niya actually si AB. Tama? So, kung 30 degrees from the horizontal si AB, si BE din ay 30 degrees from the horizontal. Okay. Now, si BC, as you can see, ito si BC. So, 60 degrees siya from the horizontal. So, kapag naglagay ako ng horizontal axis dyan, di ba 60 degrees din to. So, ibig sabihin, from the horizontal, si BC ay 60 degrees din. Okay. So, kompleto na yung free body diagram natin dito. So, again, ang nabuong force system ay concurrent. Dalawa yung unknown, si BE at si BC. So, pwede mo to gamitan ng either conventional or rotation of axis. Yung force triangle hindi applicable kasi apat yung forces. So, siguro mag-ano na lang tayo, no, mag-conventional na lang tayo. So, kung magko-conventional tayo, ang mangyayari dito, dalawa yung magiging unknown, dalawa yung magiging equation. So, 2 equations, 2 unknowns, pwede mo yun gamitan ng calculator technique. Okay, mode 5.1 lang yun. Sige, gawin natin. So, mag-summation muna tayo ng forces. Okay, unahin natin forces horizontal. So, sa aming nga forces horizontal at ng pakanan ay positive. Okay. So, unahin natin dito yung mga unknown. Okay, unahin natin si BE. So, si BE, ang kanyang horizontal component ay BE cosine 30 degrees. Tapos, siya ay pakaliwa. So, siya ay negative. And then, yung BC naman, ang kanyang horizontal component ay BC cosine 60 degrees. Tapos, siya ay ano din, pakaliwa. Tama? So, siya ay negative din. Okay.
Si AB naman, siya ay, ang horizontal component niya ay AB cosine 30 degrees. Tapos siya ay pakanan, so siya ay positive. Okay, silang tatlo lang yung magsasama sa summation ng forces horizontal equal to 0. So take note, si AB may value na siya na 7,000. Okay, ang unknown lang dito ay si BE at saka si BC. So gawin na rin natin yung ikalawa pang equation. So summation ng forces vertical equal to 0, lahat ng pataas ay positive. Okay, unahin natin yung mga unknown sa si BE, ang kanyang vertical component ay BE sine 30 degrees. Tapos siya ay pababa, so siya ay negative. Si BC naman, ang kanyang vertical component ay BC sine ng BC sine ng 60 degrees. Tapos siya ay pataas, so siya ay positive. Okay, BE, BC. And then si AB, ang kanyang vertical component ay AB sine 30 degrees. Tapos siya ay pataas, so siya ay positive. And then si 1,000, don't forget, yan ay vertical, so pababa siya, negative 1,000. Equal to 0. So ito na yung dalawang equations natin. Again, we have two equations to unknowns. Pwede natin itong i-calculator technique. So using calculator technique, this is just mode 5 yung equation yung piliin mo, tapos 1. So yung mode 5, 1 natin, ang form ng equation na yan ay ax plus by is equal to c. So dapat yung dalawang equations natin, ganyan din yung form. Na kumbaga, yung x at y dyan, yan yung dalawang unknown, ha? So in this case, yung dalawang unknown natin sa mga equations natin is yung BE tsaka si BC. So let's say si BE, i-assign natin siya as x. Yung BC naman, i-assign natin siya as y. Ngayon, ano tong A at B na to? Yung A, ito yung coefficient or number na kasama nung unang unknown. So in this case, let's say for equation 1, yung coefficient niya or yung number na kasama ni BE is yung negative cosine 30. Yung B naman, ito yung coefficient or number na kasama ng second unknown. Yung second unknown natin ay si BC, so yung coefficient niya is yung negative cosine 60. Okay? Tapos yung C naman, no, ito naman yung mga constant term. No? So, ibig sabihin, dapat lahat ng constant terms natin nandun sa right side. Okay, so again, mode 5.1 na. So, ito yung lalabas pag nag-mode 5.1 ka. Okay, ngayon dito sa table na to, mag-start tayo dito sa equation 1. Okay, so ano ilalagay mo dito? Yung A, B, at C. So, again, for equation 1, yung coefficient A nung unang unknown na si BE ay negative cosine 30. So, ipindot mo lang siya, negative cosine 30. And then, yung coefficient B naman, okay, yan yung coefficient ni BC. So, yan ay negative cosine 60. Okay, now, yung C, again, yan yung constant term. Dapat nandun siya sa right side. So, ito yung constant term natin dito, yung 7,000 cosine 30. So, dapat i-transpose mo siya dun sa right. So, it will become negative. So, it will become negative 7,000 cosine 30. Okay, now, dun tayo sa equation 2. So, yung coefficient A nung unang unknown na BE ay negative sine 30. And then, yung coefficient B nung second unknown natin na BC ay positive sine 60. And then, yung constant term natin, itong dalawa na to, ito yung dalawang constant term natin. Yung AB may value to, ha? So, ito ay 7,000. So, yung 7,000 sine 30 at saka 1,000, yun yung mga constant terms natin, dapat nandun sila sa right side. So, i-transpose natin, yung 7,000 sine 30 magiging negative. Okay, tas yung negative 1,000, pag tinranspose sa kabila, magiging positive. Okay, so yun yung constant terms ni second equation natin. Okay, press mo yung equal. Yung lalabas na x, yan yung value ng unang unknown mo na BE. Okay, press equal mo ulit. Yung value ng y, yan naman yung value ng second unknown mo na si BC. So, sulat natin. So, yung value ni BE ay okay, ang value ni BE ay 6,500. Ang unit natin dito ay Newton. Ang value naman ni Y, okay, yan yung value ni BC, 866. 866. Okay, 866.02540. 02 540. Okay, this is in Newton.
Okay. So again, indicate mo kung tension ba siya or compression. So mapapansin mo, yung BE at BC na nakuha natin ay positive. So kung positive yung nakuha natin, ibig sabihin tama yung inassign natin sa kanila na action. So ang action na inassign natin kay BE ay compression, pa-push towards the joint. Ganon din kay BC, pa-push towards the joint din siya, so siya ay compression din. Okay, so box na natin tong dalawa na to. So, na-solve na natin si BE at saka si BC. So, ang next step, double slash mark, na-solve na si BC at saka si BE. Okay, sige. So, again, ang next step na, i-repeat mo lang yung steps 1 to 3. So, pili ka ulit ng joint na dalawa lang ang magiging unknown. So, in this case, pwede ka actually mag-proceed dito kay joint C. Although, 4 yung members niya, pero yung dalawa naman na-solve na. So, dalawa na lang din yung magiging unknown. So, pwede ka mag-proceed dyan. So, i-drawing natin yung FBD ni joint C. So, para sa FBD ni joint C, sige. Dito siguro, kasya naman, no? FBD of joint C. So, drawing mo lang si joint C. Okay, so si joint C natin, 4 yung members na naka-attach. Ito si member AC. And then this one, ito si member BC. Okay, and then this one, ito si member CE. And then this one, ito si member CD. O, ito, don't forget, itong si joint C, meron siyang applied load na 2,000. Madalas makalimutan yan ng estudyante. So, wag mo yan kalimutan. Merong applied load na 2,000 Newton. Okay, lagyan ko lang, no, ito ay joint B. Ito naman ay joint C. Okay. Now, si AC actually ay na-solve na natin. Si AC, no, from the FBD ni joint A, siya ay tension. So, dapat tension din siya dito. Tapos yung value niya, same lang. Ang value ni AC dyan ay 6,062.17783 Newton. Okay. Now, na-solve na rin si BC. Si BC, from FBD of joint B, siya ay compression. So, dapat compression din siya dito. Okay. So, may value na rin yan si BC. So, ang value ni BC ay 866.02 540 Newton. Okay, now, ang unknown na lang dito ay si CE at saka si CD. So, i-assign natin yung direction nila. Vertically, si BC at saka si 2,000, pareho silang pababa. So, ang lalaban lang sa kanila ay si CE, tama? Since ito lang yung may vertical component. So, dapat si CE pataas. Okay. Tapos, horizontally, si CE, pataas siya. Pataas na pakanan. So, pakanan si CE, si BC pakanan, si AC pakaliwa. So, di natin alam kung ano si CD, no? Kung pakaliwa ba siya or pakanan. So, pag ganyan, pwede mo naman siyang i-assume. Siguro, assign ko na lang siya as compression. Okay, para makompleto yung free body diagram natin, yung mga naka-incline na forces, lagyan mo ng angle. Si BC, from the horizontal, ito siya, 60 degrees siya. So, from the horizontal, 60 degrees siya. Okay, si CE din, no, from the horizontal, 60 degrees din siya. So, from the horizontal din dito, 60 degrees siya. Okay, so mula dito, yung dalawang unknown natin ay si CE at saka si CD. So, equilibrium lang ito ng concurrent force system. So, solve natin. So, siguro, i-conventional na lang natin ito. So, si CD na unknown, nasa horizontal axis na siya. So, iwasan mo siya. So, saan ka pwedeng mag-summation ng forces na hindi masama si CD, no? Para maiwasan siya, no? So, vertical. So, mag-summation ka ng forces, vertical. So, summing of forces vertical, okay, equal to 0, lahat ng pataas ay positive. Okay. So, si CE, ang vertical component niya ay CE sine 60 degrees. Okay. And then si BC, ang kanyang vertical component ay BC sine 60 din. Tapos si BC, siya ay pababa. So, siya ay negative. And then, yung 2,000 natin, siya ay pababa. So, siya ay negative 2,000. Okay. So, tatlo lang yung magsasama, no? So, equal to 0.
And then may value na tayo ni BC. So ang value ni BC ay 866.02.540. Okay, so ang unknown lang dito ay si CE. So we can directly solve for CE. Ipindot lang natin sa calculator. Ipindot natin sa calculator. Okay, balik natin sa mode 1. So si CE, yan yung unknown. Assign natin siya as alpha x. Sin 60. And then si BC, 866 yan. Minus 866.02.540. And then times sin 60. Okay, minus 2,000. Tapos alpha equal, tapos 0. So, shift solve natin. Ang lumalabas na CE ay 3175. Sulat natin. Point 42648. 42648. 42648. So, ang unit natin dito ay Newton. Okay, positive na naman ang lumabas. Ibig sabihin, tama ang inassign natin kay CE. Ang inassign natin sa kanya, pa-pull away from the joint. So, yan ay tension. So, i-assign mo ang kanyang action. So, siya ay tension. So, box mo na to. Okay, so from here, pwede mo na rin ma-solve si CD. Mag-summation ka lang ng forces horizontal. So, sa aming forces horizontal equal to 0, lahat ng pakanan ay positive. Okay, pagsama-samain ng horizontal forces, okay, unahin natin si AC. Si AC, actually, horizontal na si AC, no? So, siya ay pakaliwa, so negative. Okay. And then, si CE, hindi, si BC muna, ang horizontal component ni BC ay BC cosine 60 degrees. Tapos siya ay pakanan, so siya ay positive. And then, si CE naman, ang horizontal component niya ay CE cosine 60 degrees din. Okay. Tapos siya ay pakanan, so positive. And then si CD, inassign natin siya na pakaliwa. So siya ay negative. Equal to 0. Okay. So si CE may value na to. Ito ay 3175.42648. May value na din tayo ni BC from the FBD ni joint B. So yan ay 866.02.540. So, si AC lang yung unknown. Hindi. Si AC, may value na rin pala to, no? Si AC from the FBD of joint A. So, substitute lang natin yung value niya na 6,062.17783. Okay, ang unknown lang dito ay si CD. So, we can now solve for CD. Okay, so solve natin si CD. Okay, input natin sa calculator. Alright, so yung AC natin, negative yun ha. Negative 6,062.17783. Okay, plus yung BC natin na 866.02540. Yan ay cosine 60. Okay, plus yung CE natin na 3175.42648 times cosine 60 din yan. And then, yung CD natin, yan yung unknown. So, assign natin siya as alpha x. So, alpha equal 0, shift, solve. Okay, ang lalabas na CD ay negative. So, nag-negative yung CD. So, kung nag-negative yung CD, ibig sabihin, mali yung inassign natin sa kanya na action. Ang inassign natin kay CD ay pa-push towards the joint. Okay? So, ibig sabihin, hindi pala siya pa-push towards the joint. Siya dapat ay pa-pull away. So, kapag ganyan, correct mo na agad, no? So, correct na natin agad. Si CD, okay, gawin natin siyang tension. No? So, kapag ginawa mo siyang tension, ito namang CD, dito lang din naman siya nasama kay summation ng forces horizontal. So, kung siya ay pa-tension, pag nag-summation ka ng forces horizontal, pakanan siya. Tama? So, kung pakanan siya, positive siya dito. Tama? At kung positive siya dyan, at yan ay iyong in-input ulit sa calculator, so itong negative kanina, gawin mo ng positive.
and then shift solve mo ulit, ayan, magpa-positive na yan, no? So, ang CD natin ay 4,041.45189. 45189 Newton. Okay, ang action ngayon ni CD ay tension. So, lagay mo na siya ay tension. So, box mo na ito. Okay, so ang mga na-solve na natin dito ay si CE. Asan si CE? Lagyan mo na ng double slash symbol, tsaka si CD. Okay, ngayon, dito, again, itong truss natin symmetrical. Pati yung applied loads natin symmetrical. So, it will also make sense, no, na dapat kung ano yung mga force sa mga members dito sa kaliwa ng truss, dapat yun lang din yung mga magiging force dun sa mga members ng truss dito sa kanan. Tama? So, ibig sabihin, let's say for member AB, so sino ba yung kasymmetrical niya na member dun sa kabila? No, ang kasymmetrical niya na member ay si FG. So, ibig sabihin, kung ano yung force ni AB, yun lang din dapat yung magiging force kay FG. In the same way, yung force halimbawa ni member BE, yun lang din dapat yung magiging force dun sa member na kasymmetrical niya, which is si EF. So, from here, actually, pwede na tayong mag-stop, no? Kasi pwede nating sabihin na, let's say si AB, equal lang din siya class kay FG. Yan yung member na kasymmetrical niya sa kabila. Okay? And then, let's say si AC, sino ba yung kasymmetrical ni AC dun sa kabila? Si DG. So, si AC equal lang din siya kay DG. No? Kung ano yung magnitude ng force at action ng force, yun lang din yung doon sa kasymmetrical niya na member, ha? Same lang sila. So, si BE naman, asan si BE? Ito si BE. So, yung kasymmetrical niya na member sa kabila ay si EF. So, equal lang si BE kay EF. Okay, si BC naman, ito si BC. So, yung kasymmetrical niya sa kabila ay si DF. So, si BC at DF ay equal lang. Okay, si CE naman, ito si CE, so yung kasymmetrical ni CE ay itong si DE. So, si CE at DE ay equal lang. Okay? So, si CD naman, ito nasa gitna naman si CD, no? So, naibigay na ba natin lahat? Ito si FG, si DG, si EF, si DF, at saka si DE. Okay, kompleto na, no? So, 11 members yan. So, yung mga forces na nabigay natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so ito ay 11 forces na, no? So, ito na yung mga sagot para dito sa problem na ito.